Kuya, pabili nga, soft drinks. Ano po soft drinks? May RC ba kayo? Coke lang po ate. Sige, Coke na lang. Maliit po. Oo, paki-plastic na lang Sige po. Kaya, Bayad ko, kuya. Kimiの虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモードKapit tayo dito, bet mo bang iputo ano bang gusto mo? Hala, totoo pala na mayroong diwata. Sobrang ganda kitang-kita ng aking mga mata. Dito lang yan sa amin, mga bandang 11. Ngayong araw nga wala kami magawa ni ate. Bahala na tong bike kung saan kami dadalhin. Matagal na din kasi nung nakapag-bike kami ni ate. Kaya ngayong araw magbabike daw muna kami. Bago nga ako umalis, inutusan pa ako ni mami na itapon yung basura sa baba. Sabi pa nga niya sa amin ni ate, umuwi daw kami ng maaga kasi mayroong curfew. Sa second floor na lang pala ako nagtapon ng basura kasi andito na rin yung parking. Dito na din kasi yung labasan. Dito na rin ako lalabas. Tingnan ko nga yung mga dinadaanan ko dyan kasi baka bigla ako magpagulong-gulong dito. Sabi nga ni ate, doon daw kami malapit sa PICC magbabike. Marami daw nagbabike doon. At malapit lang din. Pero yung sinasabi niyang malapit, ilang thousand na yata akong padyak sa bisikleta. Di pa rin kami nakakarating. Umabot din yata kami ng 1 oras bago kami makarating sa PICC. At eto nga, dito na rin kami ni ate. Napagod nga ako sa kakabike. Pero mas napagod yung videographer ko. Kaya siya na muna daw yung magbabike ngayon. Pinapasakay ko naman siya kanina sa bike. Kaso ayaw daw niya. Dito na lang daw siya magbabike. At ako na muna yung videographer. Ang ganda nga dito. At ang presko pa ng hangin. Lalo na meron din dagat dito. Ito pakita ko sa inyo. Nabutan ko pa nga si kuya, nangunguha sila ng isda. Kapag kasi tag-ulan, nagta-travel yung mga isda sa iba't ibang dagat. Nang mapagod na nga kami ni ate sa pagbabike, pinahinga na muna namin yung bike. Baka yung bisikleta na yung sumuko, hindi na kami makauwi. Naganap nga kami kung saan kami pwedeng kumain. Kaso wala kaming nakita. Kaya uuwi na lang din kami ni ate. Nasira pala yung kadena ng bike. Kaya hinihila ko na lang din. Na makahanap nga ako ng lugar kung saan siya pwedeng ayusin. Inayos ko na muna yung bisikleta. Medyo malayo-layo pa kasi kung maglalakad pa kami ni ate. Tinulungan pa nga kami ni kuya. Ilang minuto na rin kami dito. Kaso nga lang ayaw talaga maayos. Kaya sabi ko kay kuya, mag-aabang na lang din kami ng taxi. Medyo malayo-layo pa kasi kung lalakarin pa namin. Baka anong oras na din kami makauwi. Ilang beses din pala kami nagpara ng taxi ni ate. Yung ilan sa kanila ayaw kami pasakayin. Kasi nga daw meron kaming dalang bike. Buti na nga lang yung driver ng taxi pumayag. Yun nga lang sa ibang lugar kami dinala ni kuya. Binibiro ko lang siya kanina. Sabi ko dali niya kami sa ibang bansa. Pero dinala nga kami dito sa Korea. Bago nga kami pumasok ni ate, pinark ko na muna yung bisikleta dito para makapasok na. Pag-akit nga namin ni ate, para na talaga kami nasa Korea. Meron nga silang display dito na standee. Kaya sinubukan din namin. Nandito pala kami ngayon sa Lasema. Na pala yung tawag dito na para ka rin nasa Korea. Pinapili nga kami ni ate kung anong i-avail namin dito. At na makapili na nga kami, binigay na nga sa amin yung relo tsaka yung susi. Heto palang binigay na relo. Matik daw siya matcha-charge sa amin kapag umorder kami sa loob. Pumasok na nga si ate. Magkahiwalay din pala kami. Kasi magkahiwalay yung babae tsaka lalaki. Pagpasok ko nga, kinuha ko na muna yung tsinelas ko. Kasi ilalagay daw muna sa supot. At ilalagay yun sa locker mamaya. Binigay na nga ni kuya sa akin yung damit na susuotin ko. Kasi yan susuotin namin pagkatapos maligo. Bawal nga talaga mag-video dito. Kaso nagpaalam lang din ako. Pero bawal talaga mag-video sa loob. Mamaya ikikwento ko kung bakit bawal. Pinasok ko na nga muna sa locker yung mga damit ko. Para pagkatapos kong maligo, kukunin ko na lang yung mga damit na nandito. Pagkatapos ko nga maligo, pinapunta na ako sa 3rd floor. Para makita ko na yung mundo ng Korea. Pagbukas ko nga ng pinto, eto na yung bumungad sa akin. Doon naman sa kabila si ate. Kaya pala magkahiwalay kami pumasok ni ate kanina. Kasi kapag maliligo daw nakahubad lahat. Nagulat nga ako ng una. Ayoko na sanang tumuloy. Pero ganun daw talaga dito kapag naliligo. Marami naman silang sauna doon. Kaya kahit saan pwede ka maligo. Pero meron naman silang bibigay na maliit na towel. Kaya bawal talaga mag-video sa loob. Baka kasi makapanood kayo ng Lato-Lato tournament. Ipapasyal ko na muna kayo kung ano yung mga nandito sa loob. Wala pa nga masyadong tao ngayon. Kasi halos sila naliligo pa. Alam nyo naman ako, parang kambing lang maligo. 5 minutes lang nakaakyat na.
Pag-akyat ko nga sa taas, una kong hinanap si ate. Nakita ko na nga yung mga kumakain, kaya lalo tuloy ako nagutom. Tinitingnan ko na nga siya dyan, baka kumakain na siya, di ko pa alam. Halos magkakaparehasan kasi sila ng mga damit. Kaya pumasok na muna ako dito sa loob, para dito na muna maghintay kay ate. Habang naghihintay nga ako, ginaya ko na nga muna yung mga nakapatong sa ulo ng mga nandito. Tinapi ko lang din yung kabilaan ng towel, at nang matupi ko na nga siya, tinry ko siyang ipasok sa ulo ko. Dahan-dahan ko nga tinatanggal yung kamay ko, kaso nga lang nahuhulog. Hihintayin ko na nga lang si ate dito, kasi alam ko marunong siya maglagay nun. Kaso ilang minuto pala ako nakahiga, naiinip na ako. Kaya dumiretso na muna ako sa common area. Dito pala sa loob, yung mga gusto manood ng mga Korean movie, meron din naman silang Netflix. Kaso kadalasan daw Korean movie pinapanood nila dito. Wala nga nakaupo dito, kaya dito muna ako sa bakanting upuan umupo. Sobrang tagal nga ni ate, nakuha ko na din yata natapos yung pinapanood ko, di pa siya dumarating. Tumatawa nga yung mga nasa harapan ko, kaya sumabay na rin akong tumawa, kahit hindi ko naman talaga naiintindihan. Nakuha ko na din yata lahat ng anggulo sa panunood. Di pa din dumarating si ate. Nang matapos na nga yung pinapanood ko, ay pinapanood pa na namin. Eto na si ate, nakita ko na sa labas. Naabulat ko nga siya palakad-lakad. Parang siya yung may-ari dito sa loob ng sauna. Chot! Pagkatapos nga namin makapag-order ni ate, umakyat nga kami sa taas para dito na lang kumain. Pagdating nga namin sa taas ni ate, naabutan pa namin si kuya nililinis yung mga natirang kalat. Sabi nga ni ate sa akin, picturean ko daw siya. Ayaw nga daw niya yung background sa likod, kaya lilipat na lang daw kami sa baba, kasi parang mas maganda daw yung background doon. Naghintay nga lang kami ng ilang minuto bago kami makaupo dito. Sinerve na din ni kuya yung mga in-order namin kanina. Yung mga pagkain pala na nandito, Korean food din yung mga nakalagay sa menu. Ang bango nga ng pagkain, na nga lang talaga naaamoy nyo dyan. Pero yung iba dyan, first time ko lang din kakainin. Nagpatulong na rin pala kami kay kuya kung paano yung nilalagay sa ulo. Tinry din pala namin kanina ni ate, kasi di talaga kami marunong, kaya pinaayos na lang din namin kay kuya. Nang sumubok si ate, videohan ko daw siya kung babagay sa kanya. Di nga kami mukhang Korean, kasi medyo malaki yung mga mata namin. Chot! Eto naman pala yung sa akin. Di ko alam kung bagay, pero ikaw bagay ka sa akin. Chot! Habang kumakain nga kami ni ate, kukuha sana ako sa pagkain niya, kaso ayaw niya akong bigyan, kaya hindi ko na rin siya bibigyan dun sa in-order ko. Chot! Tinry lang namin mag-away, kasi sa Korea yung magkapatid lagi sila nag-aaway. Marami na nga yung tao dito, kaya nahihirapan na din kami mag-video ni ate. Pag-alis nga nila, mag-cheers muna kami ni ate. In-order din namin na iinumin. Sabi ko nga sa kanya dyan, umakting kami na para nasa Korea. Tinry ko din pala yung cinematic na camera, para talaga magmukhang makatotohanan yung pagpunta namin sa Korea, kahit andito lang kami sa Pilipinas. Meron nga din pala silang itlog dito, kaya naalala ko na naman si mama. Kulay brown pala yung itlog nila dito. At etong huli kong kinain, nakalimutan ko na kung anong pangalan yan. Basta pagkatapos ko kumain, nag-iba na rin yung salita ko. Ay, bu. Abusog na ako. Ha? Ma'am? Ma? Mama! Arso! Lahat talaga ng mga biro ko, bentang-benta kay ate. Kaya pagkatapos namin makapagpahinga, kumuha na muna kami na matutulugan. Kasi mamaya pa yung schedule namin sa massage. At sa mga ibang pupuntahan na rin dito. Ayun lang. Bye-bye! Sinapian nga ako ng kasipagan ngayon, kaya tutulungan ko maglinis sa computer shop si ate. At saka ngayong araw din pala yung pag-coins out sa mga piso net. Per week din pala kami nagka-cash out, kasi minsan nauubusan din kami ng mga barya. Naipon na din kasi sa loob, kaya kailangan na namin buksan. Sobrang alikabok din pala ngayon, kasi ginagawa yung daan sa harapan namin. Ito palang piso net na to, ito yung naiiba sa lahat. Ito kasi yung ginagamit kong PC nung nag-aaral pa ako ng online class. Pero nung natapos na ako, pinagawa ko rin ng piso net para malaro din ng mga bata. Ilang months na lang din pala, ibibenta na din namin itong mga piso net. Pero bibili kami ng mga bago, kumbaga upgraded. Yung mga naglalaro kasi dito, konting lag lang, sumisigaw na ng kuya yang. At saka ate Day, yung PC ko naglalag, kahit wala pa siyang 10 seconds na naglo-loading. Pero naiintindihan ko naman sila, lalo na kung piso lang yung hinulog nila. Tapos yung buong oras na yun, loading lahat. Charot! 2 araw pala bago namin nalinis tong computer shop. Halos kakauwi lang kasi namin. Sinelebrate namin yung kaarawan ni ate, kaya ngayon lang din kami nakapaglinis. Kailangan din kasi araw-araw malinis tong shop para hindi siya mangamoy paksiw. Charot! Kailangan talaga araw-araw malinis tong shop, kasi ginagawa nilang cinema room to. Kaya kapag naglilinis kami dito, halos yung mga nakakalat, yung pinagbalatan ng mga kinainan nila. Pagkatapos nga mawalis yung mga kalat, nag-spray na din ako dito sa loob ng shop. At saka ako na din isa-isang pinunasan yung mga piso net. Sinabay ko na din in-spray tong mga headphone para hindi sila mangamoy ng tulok. Charot! Pagkatapos nga namin malinisan yung mga piso net, sinubukan ko na yung bigay ng Shein. Etong vacuum. Ang galing nga nitong vacuum, kasi nakukuha niya yung mga natitirang alikabok. Kaya habang gumagana yung vacuum, nagumpisa na rin mag-map yung ate ko. Sabi nga niya sa akin, hati daw kami
sa pagmamap para daw walang lamangan. Parang hating kapatid. Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung naglalaro ako ng mga online games. Sige lang, puntahan nyo ako dito sa computer shop. Ako nang bahala sa oras nyo. Uy, charot! Nakakapaglaro naman ako pero hindi ako magaling. Kaya i-comment nyo na lang dyan kung anong gusto nyong laro. Maglalaro na lang tayo sa online. Kahit Roblox pa yan, lalabanan kita. Charot! Pero sana bumalik na din yung Ross. Hindi yung bulaklak ah. Pagkatapos nga namin maglinis, ito na yung pinaka-exciting part. Yung pagko-coins out. Inuna na nga namin itong dati kong ginagamit na PC. Ito kasi yung favorite nilang nilalaro. Kasi medyo malaki yung monitor. Kaya medyo marami mga barya na nasa loob. Meron na din palang 5 tsaka 10. Pero hindi siya pwedeng tawaging 5 net tsaka 10 net. Kailangan piso net lang para aesthetic. Charot! Kapag ganito ding araw, binabacuum din namin yung sa loob para hindi siya masyadong maalikabok. Para maiwasan din yung paglalag ng mga PC. May mga number din pala yung mga piso net dito. Pareho ng mga number nila sa mga susi. Para di rin kami nahihirapan o nalilito sa pagbukas ng mga piso net. Hindi rin pala pare-pareho yung mga nasa loob. May mga panahon din na onti lang yung mga nasa loob. Tulad nung isang araw, walang masyado naglalaro kasi naglalato-lato sila. Kaya nga pinromote ko na tong computer shop para dumami na yung mga customer. Charot! Marami palang pumupunta dito. Yung iba galing pa sila sa kabilang bayan. Yung iba naman hinahampas pa ng kanilang mama para umuwi. Charot! May nabasa pala ako nag-comment. Kapag ba daw nawawalang power, binabalik ba daw naman yung oras nila? Syempre, binabalik namin. Pero nakadepende yun kung totoo yung sinasabi nila. Makikita din kasi namin yung sa CCTV kung meron pa talaga silang oras. At pagkatapos nga namin makapaglinis, meron na din namin yung computer shop. At di pa nga ako nakakapag-umpisa magbilang. Meron ako nakita na parang barya na nakalagay ang open. Shoutout sa naghulog nito. Sana hindi open time yung oras mo nung hinulog mo to. Charot! Ito pala yung nagpapasakit sa likod namin. Yung pagbibilang ng barya. Maabot kami hanggang 2 oras. Hinihiwalay din namin yung luma tsaka yung mga bago. Bawal din kami mag-usap. Baka malito kami sa pagbibilang ng mga barya. Kaya kung mapapansin nyo dyan, sobrang seryoso na mukha namin. Hulaan nyo din pala kung magkano yung na-coins out namin. Kung makahula, bibigyan ko ng iPhone. Hindi yung chawot, pero yung eksaktong amount. Ilalagay din pala namin sila sa mga plastic. Kasi minsan may pumupunta dito sa bahay para may magpapalit ng mga barya. Pagkatapos nga namin makapagbilang, naligo na din ako. Kasi magluluto pa ako. Nakakagutom kasi magbilang ng mga barya. Lalo na kapag gantong oras kami nag-coins out. Nagsama-sama ko na nga silang pakuluan dyan. Kasi tinatamad na akong isalan siya sa isang lalagyan. At saka hinugasan ko na din naman yung itlog. At nang malambot na nga siya, nilagay ko na tong pampalasa. At 2 lang din pala yung niluto ko kasi baka hindi na namin ito maubos. Medyo mahina lang din kasi kumain si ate. Kaya sabi ko sa kanya bago kami kumain, huwag na siya magpabebeng kumakain. Kasi ilang minuto lang mauubos ko na to. Lalo na kapag ganitong oras, gising na gising yung mga bulati ko. Ayun lang. Bye-bye!